traditional style kasi more on lines and color, tsaka repetition. So, ang ganda niya sa balat tignan. Maganda siyang art form kasi, ano siya, nagpe-perish siya. Kumbaga, pag namatay ka, kasama yung art na naka-living din. Para siyang legacy ba? Hindi siya, hindi siya egotistic, job. It's a laborious job, para kang craftsman. So, bawat linya mo, titignan mo mabuti yun. Dapat marunong ka magtimpla ng machine. Tapos, dapat lagi mong ginagawa kasi muscle memory yun. Tsaka dapat nagdo-drawing ka din para memorize mo, di ba? Pag i-freehand mo na sa balat. Ang tattoo kasi, technically, sugat siya. Kasi yung needle na pinangbabaon sa ink, kinakarve yun sa dermis. So, may certain depth, yung may certain na baon, may tamang baon, tsaka tamang hagod para mailagay, ma-apply ng maayos yung tattoo. Para sa akin, lahat ng bagay, pwede mong i-relate sa sayaw. I'm Joe Abuda. I'm a dancer, choreographer, graphic designer, writer, and yun. Inspiration ko din sa pagsasayaw, yung lahat ng tao umaapi sa akin. Sabi nila, wag kang mag-keep ng grudge. Pero ako, inaano kayo sa mga estudyante ko. Every time you dance, don't ever forget yung mga taong nagsabi sa'yo, you can't do it. Feeling ko naman, as long as something pushes you for good, whether it's good or bad, keep it. Kasi as long as it pushes you forward. Katha Magazine is a bi-monthly online magazine that started just this year with me and my friends Aya, Jelly, Kachi, and Rhea. All of us share the same passion for arts, crafts, and design, and then we noticed that there isn't really a local magazine that caters to these types of interests. So we thought, why not start our own? Online publishing is becoming very popular nowadays, so we decided to just upload our magazine online for free. We just wrote articles and did photographs of our works. Since Katha means, as this says, a literary composition or a creation, fiction, fable, we thought it would be a fitting name for our magazine since yun nga, we want to inspire people to create. I think arts and crafts is important because it gives one a sense of fulfillment to be able to create something from basically nothing or something that you wouldn't really think that you could make something out of. Ako si Mr. Roland Kiambao ng Roland's Lantern, isa sa mga libo-libong naggagawa ng parol dito sa San Fernando, Pampanga. Actually, yung since childhood yung experience namin pero yung negosyo namin since 1986. Para siguro na-passionate lang ako sa parol kasi yung barangay namin noon, lagi siyang nananalo sa Giant Lantern Festival. Parang na-passionate kami doon. Hanggang doon sa magtrabaho ko sa abroad tapos walang alam na negosyo. Ito yung pinasok ko dahil alam ko gusto ko ito. Yung mga dating designs na yung mga nagturo sa amin, hindi kami makahulagpos doon kasi pag sabi nila, parang kinopya mo yung design. Ngayon, gumawa ko ng sariling identity ko. Yung mga gumawa ko ng mga images, kagaya ng mga lumilitaw na mga angels, yun na naging karakter ko sa mga parol. Yun ang mga pinanalo ko talaga. Isa sa mga nagpauwi sa akin yan, yung mga giant lanterns na may-miss ko. Tapos hindi ko alam na yun pala magiging negosyo ko. Sa mga pinapayo ko nga, kailangan alam na alam mo yung product mo.
Alam na alam mo yung pinagmulan niya, alam mo siyang ikwento. Gustong-gusto ko yung feeling yung pag-Christmas eh. Sabi ko nga, hindi maalis yung parol hanggang may Pasko eh. Hanggang may Pasko, may parol.